Hello mga kadoki, welcome po sa ating makabuluhang discussion, talakayan tungkol sa maraming bagay. At ang isang pag-uusapan natin ngayon at very interesting ay yung tungkol sa ahas. May phobia ba kayo sa ahas? Bago, bago tayo magsimula ng ating kwentuhan tungkol sa ahas, may katanungan muna ako sa inyo na dapat ninyong sagutin. May phobia ba kayo or may takot ba kayo sa ahas? A. Wala. B. Meron. Ano kaya ang inyong sagot dyan sa aking tanong na yan? Kung ang sagot ninyo ay letter A, wala, tama po kayo. Dahil hindi dapat tayong matakot sa ahas. Kita nyo, tingnan nyo muna itsura ko. Para akong napuluputan ng sawa. At natakot sa mga ahas. Hindi po tayo dapat matakot sa ahas. Dahil ito ang mga bagay na pupuntuhan natin. Una, hindi tayo dapat matakot sa ahas. Pangalawa, di lahat ng ahas ay may venom. Pangatlo, yung mga ginagamit sa show na ahas, yun ay mga trained and tamed. And pang-apat, meron pang ang snake restaurant. So balikan natin yung unang punto na di dapat matakot sa ahas. Bakit ba kayo takot sa ahas? Kayo ba'y nakagat na ng ahas, natuklaw na ng ahas, or talagang may phobia lang kayo sa ahas? Hindi kayo dapat magkaroon ng phobia sa ahas dahil ang ahas ang siyang dapat matakot sa tao. Una, kapag mayroong kaluskos, yan ay nararamdaman ng ahas dahil ang ahas naman walang tenga. Pakiramdam lang, wala din niyang paa, kaliskis lang ang ginagamit niyan. Kapag di ba kaya naglalakad yan pag ganun-ganon, kasi wala yang paa, kaliskis lang ang ginagamit sa paggapang. Kaya ngayon, konting kaluskos lang, yan ay lumalayo. Pag nakakita ng tao at nakarinig ng yabag ninyo, yan ang natatakot at sila ang lumalayo. Kakagatin lang kayo ng ahas kapag yan ay naapakan nyo, nasaktan, or bigla yung manunuklaw kasi nasaktan nyo, o maaring nga sabi ko nayapakan. Pero kung di nyo yan na-disturb, naapakan, hindi yan bubuelta, hindi yan manunuklaw kasi nga takot yan sa tao. Pangalawa, wala pong, di ba ang pangalawang nating topic ay lahat ng ahas, hindi lahat ng ahas ay may venom. Ang ahas po, ang may venom lang sa ahas, 30%, ang 70% walang venom. Kaya yung sawa, ahas tulog, na umaakyat sa bahay, at kapag kayo gumigising, meron kayong katabing ahas, ang tawag doon, ahas tulog. Yun po ang usual na umaakyat sa bahay kapag gabi, kapag kayo tulog, kasi naghahanap yun ng pagkain. Hindi yun nangangagat sa tao pa nga tumatabi kasi yun po ay hindi nanunuklaw at walang kamandag yun. Dahil nakakita nga kayo ng ganong ahas nga, siyempre pag sinabing ahas, takot agad ang mga tao. Pero hindi po dapat. Sa sawa, takot din kayo kahit hindi naman nangangagat. Hindi walang kamandag. Mangagat lang yan kapag gutom. Ang tao hindi niya kahagatin. Lulunukin kayo ng ahas na sawa. Kasi kayang lunukin ng sawa. Ang tao kasi elastic po yung bibig ng ahas. Ng sawa, lalo na ang sawa, nag-i-expand yung bibig. Kaya tayong lunukin ng sawa. Yung mga ahas na normal, hindi naman kaya. Pero yung sawa, kaya tayong lunukin ng sawa. Lalo't malaki yung sawa, ay kayang-kaya tayong kainin yan.
dahil nag-expand nga yung bibig. Oh. Kaya huwag na kayong matakot dahil nga ang may kamandag lang yung halimbawa cobra, dahong palay, at ibang ahas na matatagpuan sa dagat, 'di ba? Nakita nyo sa TV noon, may news na yung mga ahas ay tumitira doon sa pahingahan ng tao. Pero ang nangyari, yung bahay ay pahingahan ng ahas. Doon na tumira yung ahas, hindi na makatira yung tao kasi maraming ahas na doon na tumitira at yun ay makamandag. Yung mga ahas na yun. Oh. Pero yung ibang ahas, kaya lang, hindi nyo naman, ako hindi ko rin kilala, alin ba ang ahas na may kamandag o hindi. Although, alam natin na 30% lang ang may kamandag. Ba, hindi natin alam kung ano yung nakita ng ahas. Nakita natin ahas ay may kamandag ba? Ang sawa, alam natin na walang kamandag. Pag nakita natin na sawa, huwag ka matakot dahil walang kamandag yon. Pero, lulunukin ka naman. Paano natin malalaman kung may kamandag or wala yung nakakagat sa atin na ahas? Kunyari, nakagat na tayo ng ahas. Paano natin malalaman na may kamandag? Ganito po yun. Di ba meron silang ngipin na pantay-pantay at meron dalawang nakahiwalay. Yung dalawang nakahiwalay, yun ay pangil. At yung pangil, yun ang labasan ng kamandag. Kung ang kumagat sa inyong ahas, mayroong pantay-pantay na ngipin, tapos mayroong dalawang nakahiwalay, ay yun, siguradong may kamandag yung nakahagat sa inyo. Pero kung wala namang bakat ng dalawang ngipin na nakahiwalay doon sa pantay-pantay, huwag kayong matakot. Dahil walang kamandag yon. Mayroong nga nagkukwento na ang kapitbahay namin nakagat ng ahas pero hindi namatay. Dahil nakakagat sa kanyang ahas ay walang kamandag. Maaaring kasi kinagat noon dahil naapakan nga niya, nasaktan niya, or what, nagulo niya, ay magbubelta talaga yun. Pero, kahit siya nakagat, hindi siya mamamatay dahil nga walang kamandag. Ganun yun. Kaya huwag na kayong matakot. Yung mga pangatlo nating pupuntuhan ay yung mga ahas na ginagamit sa show. Diba sa mga entertainment, sa mga show, ay merong mga ahas na pinalalabas, etc. Yung mga asa ginagamit po dyan, sawa, yung maliliit na sawa, hindi naman yung malaki napaklay sawa hindi naman magagamit na sa show yun ng mga tao kasi sobrang laki. Mabigat din ang sawa. Ako'y nagpunta ng Vietnam, nakahawak na akong sawa, nilagay ko pa nga sa aking balikat, ang bigat, hindi gaano malaki pero mabigat siya. Ngayon, yung pong mga ginagamit sa show ay walang kamandag yun. Tamed na ang mga ahas na ginagamit sa show. Di ba sinusubo pa nila? Nilalagay sa balikat, tapos sabay sinusubo sa bibig pa. Sa bibig pa niya at sa bibig ng ahas niya kinakagat. Kasubo. Wala pong venom. Kaya sila hindi natatakot at tuloy ang show ay kasi hindi naman sila maapektuhan kung sila may mahagat noon kasi walang kamandag yun. Kahit tayo naman takot na takot dahil akala natin makamandag yung ahas pero yung pala wala. At ang last po natin pupuntuhan ay meron pang ang snake restaurant dyan sa Ongpin sa Chinatown. Kasi po yung mga Korean, Japanese, Chinese at konting mga, hindi man lahat na Singaporean pero ilan ng mga Singaporean na may lahing Chinese, ang mga yan mahilig kumain ng karning mga exotic animal at mahilig silang uminom ng dugo ng makamandag na ahas because they believe na ang dugo ng makamandag na ahas ay nakakagamot ng mga sakit na hindi nagagamot ng mga nabibiling synthetic drugs sa mga drugstores at hindi nagagamot ng mga doktor. Kaya ang last resort nila ay uminom ng dugo ng makamandag na ahas na ito ay mabibili lang nila sa mga snake restaurant at meron na nga dyan sa Ongpin na nagsaserve ng buhay na ahas. Nasa aquarium yung kukuhanin sa aquarium doon sa harap ng customer. Doon nila kakatayin yung buhay na ahas at i-squeeze yung dugo sa baso.
ang isang baso ng makamandag na ahas ay nagre-range ng 5,000, 10,000, 15,000 hanggang 20,000 depende sa venomous na ahas. Kung venomous yung ahas, mahal ang kanyang kamandag kasi pinaniniwalaan nyo ng mga Chinese na ito ay madaling makakagaling, makakalunas ng kanilang karamdaman. O, kaya nyo yun? Kaya nyo uminom ng dugo ng ahas? O, yun naman hindi iniinom ng diretso na as it is na dugo talaga. Nilalagyan nila yon ng para mawala yung rancid odor ng dugo. Yun ay hinahaluan ng rice wine para mawala yung lansa ng dugo ng ahas. Hindi naman na straight pag-squeeze inumin ka agad. Hindi ganun. Nilalagyan ng konting yung rice wine para mawala yung lansa nun. Yun. At tapos yung laman yung ahas ay lulutuin na rin, tapos i-serve din doon sa bumili para kainin nila. Kasi naniniwala silang ang dugo at saka yung laman ng ahas ay makagaling sa kanilang internal medical problems na hindi masolusyonan sa mga hospital. Ganun ang mga Chinese. Korean, Japanese, mga mahilig sila sa mga exotic foods, exotic animal na sa atin namang palagay nakakadiri at hindi usual kinakain natin kaya hindi natin nakasanayan na kumain ng karning ahas at uminom ng dugo ng ahas kasi nga ito isang mga sanay lang at baka palagi nilang ginagawa kaya sanay na silang uminom ng dugo ng ahas. Okay? So, kung kayo may makitang ahas dyan sa inyo, huwag na kayo matakot. Kasi baka ahas tulog lang, sawa. Pero pag sawa, baka naman kainin kayo, lulukuin kayo, nakakatakot nga din naman. 'Di ba? Pero kung hindi kayo satisfied sa ating discussion, although it is a informative topic, kung hindi kayo kontento sa mga impormasyong nabanggit ko, i-check nyo na yan. Nako po, mga kadoki. Basta tandaan, i-share, i-like ang aking mga videos and subscribe ang aking channel. Till next video, salamat po.